Dahil, yes, dahil kami lang naman yung yung only Christian church na nag-exist, tinatag sa Jerusalem 2,000 years ago, bro. Bro, wala kaming marinig. Ano? Ano yung tanong mo, bro? Gadobli akong tingog, bro. Sige, go ahead. Kaya ano man, naka-live man gud eh. Sige, go ahead. Asa inyo ang mga tining, kumbaga, asa inyo ang pamatuod nga kamo ni siya? Yes, kami talaga yan, bro. Tagisita sa Biblia. Yes, Sige, kami talaga yan, bro. Unang versikulo nga. Kami talaga yan, bro. Unang-una, itong unang ebidensya. Sa Biblia, kahit walang sinabi na first century nangyari yan, yan talaga nangyari sa first century. Walang talata na yan ay sa first century. Kung sa mga mutana sa ko, bro. Kung sa mga referensya ang inyong gigamit nga first century Katoliko ang mga gituko ni Kristo. Kung sa nga referensya inyong gigamit. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281. Yan na, sinabi ko na. Sabi doon, papakita ko sa screen sa live, kung sa nanonood sa live, papakita natin sa screen yung reference na ginamit natin. Ito ha, labas ko muna. Ito yung sinasabi sa The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281. Ito. Yan. Ang sabi ay ganito. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Yan ang aking referensya. Pangalawang backup ko dyan, yung sinabi mismo ni Eli Soriano, yung siya nabubuhay, na hindi niya kilala kung sino ang founder ng Iglesia Katolika dahil hindi pa siya tao noon 2,000 years ago. J.S. Agustino? Kung sa to siya nga referensya, bro, pwede ba na ako makuha siya kay aron mabasa pud nako? Kung naglantaw, kung nanonood ka ngayon sa ating live sa YouTube at sa Facebook, nasa screen, bro. Nasa screen, pinapakita ko sa screen. Wala kay gi-invite raman ko sa may GC nga magsulod lang daw diri ug mangutana. Yes. Wala ko kabalo kung sa inyo ang live. Yes, bro. Gusto mo makita sa GC? Gusto mo makita sa GC yung yung mismong referensya? Gusto mo makita? Bro. Sige, wait lang ha. Gawan ko ng paraan ha. Para maipakita ko sa sa GC yung yung ating screen. Sige, wait lang. Gawan ko ng paraan yan. Wait ka lang dyan. At gagawan ko ng paraan para maipakita ko sa screen. Dyan sa GC mismo. Okay, wait lang. Dialogo sa pagtuo. Okay. Try natin, no? Ito na lang. Ito na lang ako papasok sa messenger room. Okay. Makita mo. Sige bro. Microphone, gamitin, Realtek. Okay. Hello. Wait lang ha, patayin ko muna ha. Sige. Sige, ito na, coming na ko. Okay, yan.
Okay. Ayan. Nakikita mo na sa screen, bro? Ako, nakikita mo na ako sa screen? Kita mo na ako sa screen, bro? Wait lang. Ano pala yung ano pala? Yung device setting pala, yung audio, ilipat natin yung audio output sa speakers. Yan. Yan, naririnig mo na ako dyan, bro? Dungog-dungog. Ito yung hinahanap mo, yan, oh. Yan. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Yan, bro. Volume 16. Okay. Okay na yan. Kaya na bro. May follow-up question ka? Sunod na akong pangutana, nabakay sa Biblia batayan? Kana siya? Yes, bro. Kanang pulong Katolik? Yes. Yon, ito na. Salita ng Katolik ang hinahanap mo sa Biblia. Okay, Catholic na Biblia ha. Okay, ito. Magbigay naman tayo na mababasa sa Biblia yung talagang Catholic. Ang kukunin ko naman ngayon na Biblia translation ay yung Baxter. Richard Baxter, New Testament. Ito. Yan. Paraphrase in the New Testament by Richard Baxter sa John 10:16, ang sabi ganito. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church, under me their only universal head and shepherd. Ang sa ano na bro? Richard Baxter, bro. Richard Baxter. Saan na siya nga sa New Testament? Saan na siya mabasa? John 10:16 sa Richard Baxter, bro. So, ang nasulat dito, And Catholic besides the Jews, ayan, nasa screen mo, nakikita sa screen yan. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church, under me their only universal head and shepherd. Okay. John 10:16. Kini si Richard Baxter, kinsa na siya? Isa yung pastor protestante, bro. Search natin na sino si Richard Baxter. Buksan ko muna yung ano natin, yung ating browser. Yan ang maganda, no? Talagang magtanong talaga. Okay, so teka. Nawala, ba't ako nawala? Balikan ko muna, no? Nawala ako doon sa sa messenger room. Bakit ano kaya nangyari? Tingnan lang. Pasok ako uli. Ayan. Nakapasok. Bigla ako nawala. Ito natin, sino si Richard Baxter, ha? Ito. Browser tayo. Yan. Okay, so search natin sino si Richard Baxter. Richard Baxter. Sino si Richard Baxter? Okay. Ito tayo, Richard Baxter. Yan. Sino si Richard Baxter? Okay, palakihin ko lang yung screen ha, dahil medyo masyadong maliit eh. Wala malaki-laki yung screen natin. Palakihin ko lang siguro ng mga 150. Yan. Eto, Richard Baxter. November 12, 1615 to December 8, 1691 was an English non-conformist church leader and theologian from Roughton, Shropshire, who has been described as the chief of English Protestant schoolmen. He made his reputation in the late 1630s by his ministry at Kidderminster in Worcestershire,
when he also began a long and prolific career as theological writer. Theologian yan bro, Protestant theologian si Richard Baxter. Hindi, kung sanang may sinend ako sa iyo yung mismo original ng Catholic kasi original root word niyan is kataholes, di ba? So may Yes, sinend ako kataholos. sa iyo. Yes, so makikita mo yan sa original na Greek Bible para diyan sa kay kung sino man si Jace ba yon o ano. Sinend ko ngayon sa iyo yung yung Greek interlinear, mababasa mo sa Acts 9:31 eksakto, Ecclesia Kataholes. Doon ang galing mismo yung Iglesia Katolika. Meron ding ano yan bro. Sa Meron Messenger, binigay ko sa Messenger para mas mabilis. Nasa Messenger mo. Meron din yung meron din yan sa Mons International. Kung tingnan natin yung yung eto sinasabi yan tingnan niyo dito tayo sa Mons, teka. Dito tayo sa wait lang. All tayo. Mons, ito. Mons Reverse Interlinear, then Acts chapter 9 verse 31. Sa Mons, ang sabi to sa verse 9:31 ng Mons Reverse Interlinear New Testament, ganito ang sinasabi sa verse 31. Onho Ecclesia Kataholos, ho Yudaya kay Galilaya kay Samaria, eko erene oikodomio. Yan ha. Sa Greek Interlinear nakalagay dyan is Hemenon Ecclesia Catholis tes Yudayas kay Galalias kay Samarias eken eremen oikodomine. Dito naman nakalagay naman dito sa Mons Reverse New Testament Interlinear, Greek Interlinear, onho Ecclesia Kataholos. Talagang Ecclesia Kataholos ang nakalagay at hindi Ecclesia Catholis. Pero yung Ecclesia Catholis at Ecclesia Kataholos, iisa lang naman ang kahulugan nun. No? So, yun ang ating ebidensya ditong hawak natin sa natin ngayon. At yan, at para sa lahat, original po yung Catholic na yan, hindi talaga siya original na English word. Yan ay may root word. Mismo galing dyan sa Greek Bible. So, para malaman na lahat, hindi tayo nagbe-base hindi tayo gumagamit lagi lang ng English o Tagalog. So, mas madalas bumabase tayo katulad nga ng Ecclesia, kaya may mga salita tayong mga Latin, mga Greek. So, original Bible po ginagamit natin. Doon mo makikita yung Ecclesias Kataholes. Doon ang galing yung Catholic. Okay? Para makalaman ng lahat. Doon ang galing yung Catholic na word. Yung Ecclesias, yun pong iglesia yun. No? Sa Greek, sa Grego salita, Ecclesia. So originally, yung pangalan ng Catholic Church, root word niya, nandyan po mismo sa Acts 9:31. Biblical po tayo, kapatid, no? Kung nakikinig ka man ngayon. Nasa Biblia lahat po yan. Salamat. Wala na si Jace. Umalis na si Jace. Nawala na siya. So, balik na lang ako dito sa cellphone dahil nawala si Jace eh.